Ay ano, yung nag-viral na ano, nangyari ito 18, July 18. Papangalanan na lang natin si Kiko Mac. Malakas na loob na netizen natin. Ito, dahil sa isang netizen, nakuha na ng video doon sa atin, na-share ho sa atin. Kaya doon sa netizen na balamang nanonood yun ngayon, kasi madami siya, ayan, nagbibideo niya. Binuburigi niya pa, no? Ay ano, yung nag-viral na ano, nangyari ito 18, July 18. Papangalanan na lang natin si Kiko Mac. Yung nag-post, no? Thank you sa iyo, Kiko Mac. Actually, kung di ako nagkakamali, binabanggit niya ako habang binibideo niya ito. Nangyari kay Yorme. Yes, sir. For something to that effect. No? Nakita ko yan. Pero tingnan ninyo, Konting lona, sir. sayang yung lona. Mas mahal pa yung lona kasi nakuha nilang bigas eh. Sino to? Ayan o. Para kang siya, no? Hihok. Ito, sino naman to? Ayan. Lalakas ang loob nyo, no? Kahit may alam nyo may tao sa likod, no? O, sino may nasa baba? Batch. Oh. Batchmate ko eh. Batang Tondo High School din to eh. 1992. Nakonsumi lang ng so, itsura. Tatawa. Kabatch ko nga. Yan, sino yan? Sino naman to? Ay, hindi yung painante. Ay, yung painante. Ayan ang painante. Oh, wala naman. Tangina. Tubo, sir. Buti di ka pinalo sa ulo. Ayan. Ayan po nangyari. Fresh na fresh pa. Sumuko, nahuli isa, General. Paano yung... At ano, sir, gaya nung nabanggit po ng ating buting mayor, magmula po April 15 hanggang July 18, wala pong nangyaring jumper boys attack sa Road 10. A month ago, lumipat po sila sa Fertil Kapulong, pero na-present po ulit natin ang ating mayor at nahuli po yung dating minor na jumper boy sa Road 10, lumipat ng Kapulong Fertil, nahuli. Ngayon may sumubok po noong July 18, nung nag-viral po, gaya ng sinabi ating mayor, ay may nauna pong nahuli si Ferdan Yape sa ibang kaso. Nung nahuli po siya, nabalitaan po nung tatlong kasama niya na nahuli siya. At ang ginawa po nung tatlo, sumuko po sa police station natin at doon po nalaman ng police na kasama po pala si Ferdan Yape na nahuli pong, nauna pong nahuli sa ibang kaso. So ngayon po, habang hindi pa po desidido yung may-ari ng truck na kinakausap po ng grupo ni Major Apostol, ay pansamantala ay nakasilong po sila sa police station at may mga statement naman po sila doon na kung pwede doon daw po muna sila dahil natatakot po sila, Mayor, na baka may... Ito po kasi istorya. Alam nyo sa arte ngayon, sa amin, sa Tondo, medyo nagpapanting na yung tenga ng mga taga-Tondo. Sa totoo, marami yung gustong kumulit sa mga to. Dahil ito, sinisira na lagi yung imahe ng Tondo. So, nangyayari, yung mga taga-Tondo na mismo, o sila na po hinahunting ngayon. Dahil nga, para bang damay-damay kami lahat. Yes, sir. Ang nangyayari. Na kapag dadaan ka sa Arten sa Tondo, parang Somalia ang dating eh. O para kang dumadaan sa gera lagi. Matagal na po nagtinuyan kasi mula nung naupo tayo nung Hulyo. Although may sumusubok, pailan-ilan, pero hindi na po rampant. Kaya lang yung sumusubok, nauhuli din. Katulad doon ito.
18, 19, nakalawit ito. O tapos, nung natakot itong tatlo, dahil mukhang hindi na po ang humahanting sa kanila, pulis ha. Ibig sabihin, nung inahanting sila, pinag-iinteresan na ho yung buhay nila pare-pareho. Alam niyo sino nag-iinteres sa kanila? Taong bayan na. Pagbibigyan na yung mga gusto na sakit ang katawan nitong mga to. Inahanting ho sila ng mga tao doon. Para manahimik na po sila habang buhay. Buti na lamang nalaman nila, tayo po, ako, tagubilin ko lagi sa MPD, and of course, General Santiago will do the same. Kalawitin lahat, kunin ng buhay hanggat kaya, iharap sa hustisya. Kaya lamang po ito, no, ipinagpapaalala ko lang, baka may sumubok pa sa atin. Marami na po talagang mga taga-Tondo ang nanggigigil sa inyo. At pagbibigyan na kayo, baka misan, magulat kayo, tumimbong na lang kayo bigla dyan. But I doubt if it is going to be a policeman who is gonna do that. Because the policy of the city is simple. Kunin sila ng buhay hanggat kaya. At isumite sa husgado. At hayaan natin ng husgado magsasabi kung sino ang may sala o wala. Pero ito yung sinusuko nila, sarili nila, kasi putok na putok doon na hinahunting ho sila. Kasi hindi lang naman ho sila ang may balbon sa dibdib doon eh. Marami yung taga-Arten, may balbon din ho sa dibdib. Nagtinuan na lang. Kasi nga gusto na nila maging mapayapa yung Arten. Kaya lang nangyayari kung tawagin namin sa kanto, damay-damay na. Parang lahat kami ngayon, puro kami jumper lahat dito po. Nadadamay na yung komunidad. Pagbibigyan sana itong mga to. Buti ka nyo, nataon pa, puro taga barangay 123. Yung barangay 123, Moriones o pagitan namin, Mabuhay Street na ho yun. Kung saan ako lumaki. Nataon pa itong isang kabatch ko. Anong batch mo? Batch 92. Parang batch 62 ka. So ito. Puyat ka lang eh. Oo, ikaw tayo. Kabatch ko nga yan, 92. Di ba, batch 92 ka? Sinong principal natin kung maalala mo pa? Miss Samya. Samya po. Oo. Tama? Sino naging teacher mo sa Tondo? Mr. Santiago. Ya di 51 ka na rin. Okay, tamo. Sabi ko sa'yo, di 51 ko. Ha? Nakonsumir. Aray ko. Tumurotot ng tumurotot. Ilang beses ka na, Hoyo? Nakadalawa ka na. Yung una mong serbisyo, ilan? 1 year. 1 year. Sumunod? 6 months. 6 months. Dapat ka sumuko. Marami na naghahanap sa'yo. Ikaw rin. Balitaan nyo na, putok na. Pagbibigyan na kayo. See? Tingnan nyo, dati takot kayo sa pulis. Ngayon, taong bayan na humahanap sa inyo. Kasi totoo yun eh. Pinipilit kong iangat ng katatayuan natin doon. Yung mukha ng Tondo. Kayo naman. Puti, sumuko kayo. Ngayon, ito si yung Smart Tracking Company. Si Mr. Jeronimo Aquino, yung representative. Nasa sa inyo na po yan. Kung kakasuhan nyo itong mga to, for the meantime, tangan-tangan ng pulis yung 3 surrendry at yung isang suspect na may kakibat pa yata ang ibang kaso ito. Ibang kaso sa now. So ito na po yung 4. 3 lang po yung kwentuhan sa Facebook, pero 4 po sila. Andi dito na po. May mga magulang pa kayo? No, para kayo nauwi sa 1, 2, 3. Huwag ko kayong magtataka, no? Talaga pong barangay 1, 2, 3 yun. Hindi yung 1, 2, 3 na takbo sa jeep. Tataon lang ho talagang barangay 1, 2, 3. So may tapat po yun ng Pier Gis. Pagitan ng Pier Gis at Pier 12. Gate. Maganda na yung harapan nyo dun, di ba? May garden na kayo dun. Anyway, yun po mga kababayan, through the effort of General Santiago and the men in uniform personnel. Ito, sila Colonel.
Oh, at saka sila Mabolok, yung mga PCP, saka presinto 1 natin. Oh, dito ka pa napunta sa presinto nito sanay mapuyat to. Hindi rin nata natutulog to. Oh, sinasabi ko sa inyo. Ulit-ulitin ko po. No? Ngayon lang parang nagkakatuwaan tayo dito, pero hindi po joke yan. Hindi yan joke ang ginagawa ninyo. At saka matakot kayo dahil yung taong bayan na ang nagagalit. Dati kami lang ang nagagalit dito kami, tuwa ngayon. Nakita nyo, lalakas ang tao, nanonood ng tao, binibidyoan na kayo. Kasi alam nyo bakit? Alam nyo bakit? Kasi naniniwala sila may gobyerno na sa Maynila. Kasi walang maglalakas ng loob magbigay niyan. O magpo-post yan kung wala sila matatakbuhan. Kailan ako din bumiyahe? Tumotor-otot ka? Talaga? Hindi ka nadali nung araw? Na hindi ka natokang? Nagbebenta ka? Hindi. Tumitira ka lang. Saan ka bumabiyahe? Ha? Ano? Ha? Ha? Pasensya na kami. Pasensya na kayo. Kami-kami lang ang nagkakaintindihan. We grew up together. Alam mo, I grew up with... Lumaki ako ganitong lugar, kaya kami-kami lang ang nagkakaintindihan. Ikaw, mukhang giyang ka pa. Kailan ka? Tumigil ka na? Nag-iba ka na? Nagbago ka na? Ha? Di na ba to? Damo na lang. Sudoplex. Ayan. Ikaw. Nakuyo ka rin. Noong 2010 po. Kamusta? Nakailang buwan ka? Ano lang po, 1 year, 2 months po. 1 year. Ang kaso. After order po. Magbago na kayo. Maigpit sa Maynila. Kayo naman, di na ako iba sa inyo Dinidiplomasya ko na nga kayo pare-pareho. May obligasyon ako sa taong bayan. Kahit magkakapit bahay pa tayo. Ang obligasyon ko sa tao. Di ba kayo natuto? May mayor kayong kapitbahay? Akalain mo, batchmate pa tayo. Yung may itsura mo yan, pwede maging mayor. Sabi, nangyari sa akin Mas marami akong banil sa'yo kaysa na... Ibig sabihin, pagkakataon magbago. Sana, hindi kayo tuluyan nung complainant. Hindi, mahuhuyo na naman kayo. Pero wag na kayong papayahe doon. Kung kailangan magbago kayo ng buhay, magbago na kayo. Pero wag kayong tatawis sa sarili natin bakuran. Alam niyo naman ibig ko sabihin, di ba? Ha? Ayan po mga kababayan. So sa mga nag-aalala, una thank you sa mga nagtag sa akin. Pagkamat ako'y nasa Estados Unidos, but General Santiago and his men and women uniformed personnel has a full trust and confidence of the local chief executive that things will be put into right order. In fact, I would like to take this opportunity to thank General Santiago and the MDTEU, MTPB, MDRRMO sa naganap na rally nung isang araw. DPS, malinis na ulit. Nilinis na ulit ng na may dumako na naman sa Liwasang Bonifacio. Through the leadership of General Santiago at pakikipag-ugnayan. Ulit-ulitin ko po, Ito yung mahalaga, ito yung mahalagang portion Yung pakikipag-ugnayan ng mga ralista at pagtitiwala nila sa lokal na pamahalaan at Manila Police District. Nakapagsasagawa sila ng malayang pamamahayag sa isang malayang parke or what you call Freedom Park. Dumating sila, maayos, umalis sila maayos. Walang gulo, walang siraan ng gamit, walang napeperwisyo, nakadadaloy. Yung mga iba namang nag-aharimunan dito sa lungsod ng Manila. And thank you for that, General
Keep it up. Naging successful at tahimik. Yung naganap, yung rally. Marami pa ho yan. Basta as long as, dyan po kayo sa Freedom Park, welcome po kayo sa Maynila. Tapos, kung hindi kalabisan, hindi naman masamang kayo mag-coordinate. Ay, balay ninyo, mapasopas ulit namin kayo. Ngayon, bibigay pa kami ng siya. Kaya saan ko kayo nakakita dito sa Maynila? Rallyista. Basta nakipag-ugnayan sa pamahalaan. May doktor, may banyo, may first aider, may police, may traffic, Chicha. may tagalinis pa. Chicha pa. DPS. So, alagang parlor kayo dito sa Maynila. Pero, ulit-ulitin ko, karapatan nyo mamahayag ng inyong damdamin. Tama po yan. Pero karapatan din ng mga tagalungsod ng Maynila ang isang maayos at panatag na pamumuhay. Yan po, obligasyon namin. At yan ay nakasaad sa batas under the Section 16 of the Local Government Code, or what you call the General Welfare Clause. Ang mahalaga sa amin, sa pangkalahatan, matiwasay ang lahat. So, but anyway, lagi naman na kayong welcome sa Maynila. But congratulations sa ating Manila Police District at iba't iba pang ahensya ng pamahalaang lokal. Lalong-lalo na yung ating tagapaglinis. Pagkatapos ng rally, may naglilinis. So, muli po, ito na po yung apat uli. Solve po yung dalawang isang linggo lang ako. Hindi ba ako mapahinga sa inyo? Yung dalawang insidente, I hope that your city government gave justice to the victim at to the complainant sa truck. Bahala na po kayo. Nasa tangan po ito ngayon ng Manila Police District. Itong mga suspect natin. Doon naman sa isa, sana mauwi sa maayos na pag-uusap yung nangyaring aksidente. Kung meron man akong dapat ipagpasalamat sa Diyos, wala pong namatay. Dahil yung nakita natin, General, hindi natin nakalain na mabubuhay siya. Opo, sir. Ilalim po. Ilalim. So, wala pong may gusto niyan. At nandyan na nga yan, moving forward, we resolve all those issues. Muli po sa inyong lahat, maraming salamat sa mga netizen na patuloy na naniniwala at muli nang nagtitiwala at nagtiwala at magtitiwala sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Dito sa Maynila may gobyerno.